Hello, magandang araw ho sa inyo. Pag-usapan natin saglit itong accusation ni Sara kay PBBM. Yung sabi niya, si PBBM daw po has the hallmark of being a scammer or merong kumbaga si BBM po ay tatak ng panggagancho. Okay? Tarantado talaga, no? Ibang klase ho talaga si Vice President Sara Duterte. Yung nagtatrabaho ng maayos, yung gumaganap sa kanyang tungkulin, laging busy, di ba, sa trabaho na ating Pangulo. Walang Diyo. Ito pa yung kanyang tinawag talaga na may tatakpan ng pagiging manggagancho o scammer. Hello, sino ba talaga scammer dito? Di ba? Sinamang kamay. Una, tatay niya nagdala ng mga Chinese dito na yun nasa Pogo. Tapos yung economic advisor, isang Chinese. O buti, hindi lang ordinary Chinese, kundi mukhang mismo sa sariling bansa nun, mapuputulan ang ulo yun dahil sa involvement sa illegal na droga. Di ba? Tapos, daming mga, yung 7 trillion, di ba? Saan napunta yung mga yun? Dapat yun, ina-account ng maayos taong bayan yun. Sabihin, nagamit sa budget ng gobyerno. That's right, di ba? Dapat linawing maigi. Yung mga project niya na flood control, ano nangyari sa flood control niya? 14,000 daw yun. Kaya napansin ko, mula nang bumaba siya sa pwesto, total, noong panahon niya, di ba, nagkaroon din ng massive flooding dati. At kung saan, dito nga lang sa Metro Manila, naapektuhan ng todo-todo yung, yung parte ng San Mateo, Magtalban, Marikina, di ba? So, yun nalubog sa putik. Pero yung iba pang mga lugar, at hindi rin ang inaabot. So, lungulong rin talaga Tapos eto matindi, si Sara yung nagsabi ng hallmark of being a scammer daw si BBM. Siya nga ho itong panay ang iwas sa pagsagot, diba, sa mga katanungan tungkol doon sa kanyang confidential fund. Hindi niya sinasagot, iwas siya ng iwas, dinadaan na lamang niya sa pang-aaway. Diba? Ginagamit na lang yung dahilan, yung gulo, gano'n, mamimiloso po. Gano'n lang naman yung style na ginagawa ni Sara Hindi naman talaga nagiging malinaw yung kanyang ginagawang pagtugon sa kanila. Yung 125 million, walang masama kung tanongin siya. Kapagkat yan natural lamang. Ang masama ang hindi siya magpaliwanag doon sa mga tanong ng representante ng taong bayan, which is yung Kongreso, yung committee. Diba? Yung mga senador na nagtanong sa kanya, yamang ang pinag-uusapan noon, yung kanyang bagong requested amount ng pondo para sa susunod na taon. Yun ang scammer. Diba? I-scam yung mga tao, ayaw ipaliwanag. Dinaan na lang sa pagbato ng sisi, i-create ng senaryo o gagamitin ang isang senaryo, tapos palilitawin na ang administrasyon, ang walang kakayanan, di ba? Palibhasa siya, magtrabaho o hindi, mabubuhay, kikita. Walang masamang epekto sa kanya dahil reserved lang siya, isa siyang vice president. Na ang dapat nga sana, dahil siya, kapartido, dapat patuloy yung kanilang pagkakaisa. Yan ang nagdala ng malagang landslide sa kanila pareho ni PBBM. It's not magic, di ba? Talagang ang taong bayan nagpakita ho ng malaking pagtitiwala sa kanila. Kaya ng effort sila na kahit na mahirap bumoto, lahat ng mga able to vote na mga botante, talaga namang bumoto, lumabas sa mga bahay nila, di ba, to cast their votes. Tapos ganyan ang magiging performance ni Sara doon sa mga katanungan sa kanya, di ba? Tapos sasagutin lang niya ng pabalang-balang. Ngayon nagka-leche-leche patuloy siya lalo dahil na-impeach. Ngayong na-impeach na,
good luck. Ang tanong, kailan niya sasagutin yun? Ang sabi niya, eh, willing siyang harapin, willing siyang sagutin yung mga akusasyon laban sa kanya. Ang tanong, hanggang kailan? Kasi, hanggang kailan ng delay? Kasi sila nagdi-delay eh. Ito nga, pinadi-dismiss pa nila. Oh. Ang bira. Dapat, walang ganon. Harapin na dire-diretso. Ngayon mga patut sa hadapang scammer of Clintek na yan. Diba? Panindigan na lang niya, harapin na lang niya, at doon siya sa korte magpaliwanag sa impeachment court. And anyhow, sinampahan na rin naman na siya ng not really a kaso doon sa ombudsman, but I hope, di ba, nasa investigation nila, makita nila na talagang dapat nga na maimbestiga, dapat nga na malitis, di ba, ng Sandigan Bayan si Sara. O, kung ayaw niya pa rin galangin ang impeachment court, then we have the Sandigan Bayan after the ombudsman investigation. And I hope they will answer the ombudsman. I believe they were given 10 days to respond. So ganon. Hindi yung magbababato. Ako akusasyon na scammer. Talagang nakapagsisisi lang talaga na naiboto ng taong bayan, naiboto natin si Sara. Dahil wala praning totoo lang, kahit na anong pag-sugarcoat para sabihin natin we should be able to find nice word for her. Hindi ho talaga uubra. Talagang wala hong sabihin natin, wala hong akmang salita ang tutugma para sa mga pinaggagawa niya. Siya ang maliwanag na scammer. Ayun, tingnan nyo she's getting paid. Diba? 24/7. Oh. Para saan po yun? Sa kanyang mga galaw niya, official function niya as the legitimate vice president of the country. Hamakin mo na. Gala ng gala. Tapos ang mga lakad na pinupuntahan niya, puro doon para sa tatay niya. Bring PRRD home. Diba? Anong mapapala ng bayan natin sa bring home PRRD? Ang nararapat talaga doon, panagutan niya, harapin niya ang paglilitis na nakalaan sa kanya doon sa ICC. He bragged about this. He challenged the ICC. Diba? So ano pa ba ang kulang? Bakit itong mga ito talagang mga scammer Hindi kayang respetuhin ang desisyon ni Digong. Well, I'm sure naman, di naman talaga magagawa nila yun. Nahayaan na lang siya doon. Diba? Kaya lang, yung mag-aakusa pa, dapat sinasagot na lang nila, nagpapaliwanag na lang. Diba? Alam niyo, totoo sila, ang pamilya Duterte ang matinding umiskam. Kasama tong hayop na si Amy Marcos, ang umiskam sa sambayan ng Pilipino. Yan, hindi po dapat tawagin na Team Duterte yan. Dapat ang tawag dyan, Team Scammer. Diba? Scam nila Pilipino ang ginawa ni Amy. In-endorse si Digong sa taong bayan. Nung ibinoto, ano nangyari? Diba? Tapos ito si Clintek na Amy na to, ang manggagamit na malala. Hoy, ano yun? Move into your beach condo starting at 430,000 down payment. Mahal naman. Dito sa seafront, titingin ako ng ng matitirahan na bahay dito. Tatayuan na ng mga bahay-bahay. Sila naman talagang umiskam sa mga Pilipino Imagine nyo, ganda-ganda ng tayo ng Uniteam. Tapos may mga kabulastugan palang pinagagawa si Sara. Ngayon, nung ma-question, anong nangyari diba? Akusahan ng gobyerno na nakipagsabwatan sa mga NPA. Tanga pala talaga naman siyang malala Normal naman yan sa mga aktivistang grupo katulad nila Franz Castro, nila Risa Ontiveros,
na magtanong. Kasi mga ano yan eh, mga ano yan, minority at saka fiscalizers talaga sila. Talagang magko-question yan, mag-o-oppose yan. At walang masama doon because that's constructive. Eh sabi ko nga eh, kung talagang tama rin naman si Rizza Baby, sabi niya eh kung wala naman tinatago, di ba? Eh humarap, sagutin ng maayos yung mga akusasyon. Hindi yung nagtatanong, inaway. Nalala ko yung unang-unang sagot niya. Unang-unang sinagot niya doon sa harapan, yung sinabi niya, ginamit niya yung 125 million pesos na lahat daw ng activities ng OVP ay ginagamitan nila ng confidential funds. Diba? Lolo ko talaga eh. Tapos paglabas niya doon, ano nang ginawa niya? Kung tragis na yan, naging basher. Ginawngawan, binash si Rizza Hontiveros. Kesyo, ayaw niya daw, wala daw siyang respeto kay Rizza Hontiveros. Wow! Diba? Parang binastos siya. Yung pagtatanong pala ng simple, tungkol sa kanyang nagastos na pera, accountability yan, para sa kanya pambabastos. Alam niyo, yung mga nagsasabi ho ng ganyan, yun ho ang mga scammer na malala. Sila ang tunay na mga scammer sa bayan. Tawagin natin political scammer. So, dami na nating terminology ngayong araw. Yeah. Hi. I'm along the highway. Makabalik nga muna at nakakalimutan ko yung kape kong naiwan doon sa mesa kanina. Bala ko lang namang maglakad-lakad, kaya lang nakakapagod, hindi magmotor-motor. Naghahanap kasi ko talaga ng mga bahay na matitirahan dito. Yung mura lang, yung mga 1.5 isang buwan. Yun lang sana ang hinahanap ko. Kaso talagang sadyang mga mahal eh. So, ito. Dami na, dati kasi lugar dito sa kanan ko. Naku, mga damuhan lang ito dati. Yung nakikita nyo sa gilid na yan, sa loob niyan, mga tinatayuan na, tinatambakan ng lupa, tinatayuan ng subdivision. Gusto ko yung mataas-taas, na yung sa burol, para pagka bumaha, di ba, magkaroon ng storm surge. Kasi hindi kalayuan dito, dagat eh. O, para pagka nagkaroon ng storm surge, hindi affected, hindi ka ma-wipe out. O hindi ka ma-wash out. Ay nako, dapat ang wina-wash out si Sarah. Anyway, pasasaan pa ba naman yan? Minalas na nga sila ngayon, di ba? Na nakakulong. Uy, tindahan ng isda.